Kakatila pa lamang ng ulan nang huminto si Sargento Clara Reyes. Ipinarada ng 23 taong gulang na sundalo ang kanyang motorsiklo sa harap ng maliit na karinderya ni Aling Nena. Ang nanlalambot na sinag ng araw sa hapon ay nagpatak ng gintong kulay sa kanyang madilim na berdeng uniforme. Ang kanyang mukha, bagamat may kahigpitan, ay mayroon ding kapayapaan na madalas nagbibigay sa mga tao ng paggalang at paghanga. Katatapos lang ni Clara sa kanyang tungkulin na magbigay ng seguridad para sa isang pistang bayan. Pagod ang kanyang katawan, ngunit kalmado ang kanyang isipan. Nais niyang bumili ng mainit na inumin bago bumalik sa kampo. Gaya po ng dati, Aling Nena. Isang mainit na salabat, sabi niya na may kasamang ngiti. Si Aling Nena, na para na niyang pangalawang ina, ay tumango habang nagpapakulo ng tubig sa lumang takure. O, mag-iingat ka sa daan, Hija. Ngayon, ang dami-daming checkpoint na kung ano-ano. Marami dyan nagpapanggap na pulis, pero ang mga mata ay sa pera lang nakatingin. Bahagyang tumawa si Clara. Huwag po kayong mag-alala, Aling Nena. Ligtas po ako. Saka hindi naman po ako baguhan sa kalsada. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang mga salita ni Aling Nena sa araw na iyon ay hindi lamang isang walang basehang pag-aalala. Matapos maubos ang kanyang salabat, muling sumakay si Clara sa kanyang motor at tumahak patungo sa pangunahing highway. Medyo maluwag ang kalsada. Ilang sasakyan at motorsiklo lamang ang dumadaan. Nagsisimula ng dumilim ang kalangitan, ngunit may dala siyang kapote at maliwanag ang ilaw ng kanyang motor. Palagi siyang disiplinado sa daan. Isang ugali na nakasanayan niya mula sa mahigpit na pagsasanay sa hukbong katihan ng Pilipinas. Gayunpaman, wala pang 5 minuto sa kanyang biyahe, 2 motorsiklong matik ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Hindi sila mga pulis na nakauniporme, ngunit nakasuot sila ng itim na vest na may malabong nakasulat, pulisya. Isang simpleng sticker lamang, hindi opisyal na kasuotan. Agad na nag-alerto si Clara. Isa sa kanila, isang matangkad na lalaki na may matigas na mukha na nagngangalang Cabo Marco Sandoval, ay itinaas ang kamay, sumisenyas na huminto. Binagala ni Clara ang takbo, tinitiyak na ligtas ang sitwasyon, at pagkatapos ay huminto sa gilid ng daan. Lumapit si Marco habang sinusuri ang motor ni Clara na may mapanghamak na tingin. Lisensya at rehistro. Kinuha ni Clara ang ACC at ang kanyang lisensya mula sa pitaka at magalang na iniabot ito. Walang dahilan para tumutol, alam niya ang mga patakaran. Ngunit sa paraan ng pagtingin ni Marco, mayroong kakaiba. Isang tingin na sakim, hindi propesyonal. Tumango-tango si Marco at saka nagsalita, ayos naman pero lumampas ka sa linya kanina. Iyon ay isang paglabag na may multang 5,000 piso. Pinigilan ni Clara ang pagtawa, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sa inis. Alam niyang wala siyang nilabag na anumang batas trapiko. Paumanhin po, Ginoo. Sigurado po akong hindi ako lumampas sa marka. Walang gaanong sasakyan at siniguro ko po ang aking linya. Nainis si Marco. Tinuturuan mo ba ako? Pulis ako. Huwag kang mayabang. Tumaas ang kanyang boses. Ang pangalawang lalaki, isang mas batang lalaki na nagngangalang Patrolman Leo de Guzman, ay sumabat sa mas malumanay na tono, ngunit may banta pa rin. Kung gusto mong mapadali, magbayad ka na lang ng areglo. 2,000, sapat na. Kung hindi, i-impound namin ang motor mo. Huminga ng malalim si Clara. Sinubukan niyang manatiling kalmado kahit na nagsisimula ng uminit ang kanyang ulo. Bahagyan niyang ibinukas ang zipper ng kanyang jacket upang malinaw na makita ang maliit na patch ng Philippine Army sa kanyang uniforme. Mga Ginoo, ako po ay isang aktibong sundalo ng DI. Wala po akong tutol na tiketan kung talagang may kasalanan ako. Pero hindi po ako magbabayad ng areglo. Saglit na natigilan si Marco, hindi dahil sa paggalang, kundi dahil nasaling ang kanyang ego. Ayaw niyang tinatanggihan, lalo na ng isang babae. Ah, sundalo ka pala, ha? Lumapit si Marco, halos magdikit ang kanilang mga mukha. Wala akong pakialam kung sino ka. Sa kalsadang ito, ako ang batas. Nag-aalangan si Leo, ngunit tinignan siya ni Marco ng masama, na parang pinipilit ang kanyang kasama na sumali sa maruming laro. Nagsimula ng mainis si Clara.
Kung ganoon, pakitiketan na lang po ako ng opisyal, Ginoo. Handa po akong pumirma. Ngumisi si Marco. Ang ngiti na iyon ay hindi ngiti ng isang alagad ng batas, kundi ng isang preman na nakaramdam ng hamon. Nako, ang hirap mo namang kausap. Babaeng sundalo, pero ang tigas ng ulo, sabi niya habang hinihimas ang motor ni Clara sa paraang mapanukso. Maganda ang motor mo, ah? Magkano ba sweldo mo para makabili nito? Pinigilan ni Clara ang kanyang sarili na hindi magpadala sa provokasyon. Ginoo, sana po maging profesional tayo. Bigla, hinablot ni Marco ang susi ng motor mula sa ignition. Kung magmamatigas ka, i-impound ko tong motor mo. Agad na bumaba si Clara mula sa motor. Ginoo, iyan po ay maituturing na pagnanakaw ng personal na gamit ng walang tamang proseso. Lalong naging sarkastiko ang ngiti ni Marco. Gusto mong mag-report? Sige lang, pero dadalhin ko muna ito. Nagsimulang mag-alala si Leo. Boss, mukhang tunay na sundalo to. Magkakaproblema tayo kapag nag-report to. Tinitigan ni Marco si Leo, namumula ang mga mata sa ego. Kaya nga, para matuto siya. Pagkatapos ay marahas niyang itinulak ang motor ni Clara hanggang sa muntik na itong matumba. Mabilis na sinalo ni Clara ang katawan ng motor gamit ang mabilis na kilos. Hindi siya ang tipo na basta-basta nakikipag-away, ngunit ang kanyang pagsasanay ay nagpadali sa kanyang mga kilos. Nang makita iyon, naramdaman ni Marco na nayurakan ang kanyang pagkalalaki. Hinahamon mo ba ako? Sigaw ni Marco habang hinahampas ang side mirror ng motor hanggang sa mabali ito. Nawawalan na ng pasensya si Clara. Ginoo, yan po ay paninira na ng ari-arian. Magkano lang ba iyang side mirror? Kaya mo namang bumili ng bago, tumawa si Marco. Ilang motorista ang nagsimulang magdahan-dahan nang makita ang kaguluhan, ngunit walang nangahas na lumapit. Ang mga peking pulis o aroganteng pikotong copy ay isang uri ng gulo na karaniwang iniiwasan ng mga tao. Nagpasya si Clara na magtimpi. Ayaw niyang mauwi sa pisikal na komprontasyon, lalo na't suot niya ang kanyang uniforme. Gayunpaman, hindi rin niya hahayaan ang sarili na tapakan. Ginoo, hinihiling ko pong ibalik ninyo ang susi ng motor ko ngayon din. Iwinagayway ni Marco ang susi sa ere na parang nang aasar. Kunin mo kung kaya mo. Napalunok si Leo. Boss, sobra na to. Marami nang nakatingin. Subalit, lalo pang nagalit si Marco dahil maraming nanonood. Hayaan mo sila. Para makita ng lahat kung anong mangyayari sa isang sundalong nagmamarunong sa teritoryo ko. Lumakad siya patungo sa tangke ng motor ni Clara at sinipa ito ng malakas. Gumalaw ang motor at muntik na namang matumba. Ikinuyom ni Clara ang kanyang mga kamao. Galit, ngunit sinusubukang manatiling kalmado. Ginoo, tama na po. Kung magpapatuloy po kayo, are-record ko ito at i-report. Mahaba na po ang pasensya ko. Lumapit si Marco, tinititigan siya mula sa layong ilang pulgada. Ang hininga niya ay amoy sigarilyo at galit. Sa tingin mo takot ako sa report? Sanay na ako dyan. Marami nang nag-report sa akin, pero heto pa rin ako, nagtatrabaho. Iyon ang pangungusap na nagbukas ng pinto sa kapahamakan. Sa isang impulsibong kilos, kinuha ni Marco ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Tatanungin kita ulit, sabi niya sa mababang boses na puno ng banta. Magbabayad ka o hindi? Nanginginig si Clara, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit at pangingilabot sa posibleng gawin ng isang taong tulad ni Marco. Hindi. Ang sagot na iyon ay kalmado, ngunit tumama sa ego ni Marco na parang martilyo. Sa loob ng ilang segundo, ibinuhos niya ang gasolina mula sa isang maliit na bote na nakatago sa U-box ng motor ni Leo sa upuan ng motor ni Clara. Lubos na nagulat si Leo. Boss, huwag. Huwag kang mabaliw. Ngunit wala na sa kontrol si Marco. Tinitigan niya si Clara na may kasiyahan sa mukha. Isang tingin ng isang taong nakakaramdam ng tagumpay dahil lamang sa kaya niyang sirain ang pag-aari ng iba. Ito ang resulta ng pagtanggi mo sa akin. Click! Ang tunog ng lighter na sumisindi. Matatandaan mo to habang buhay. Mabilis na kumalat ang apoy sa tela ng upuan ng motor. Swoosh! Nagsigawan sa gulat ang mga tao.
Natigilan si Clara ng ilang segundo, hindi makapaniwala na nakikita niya ang kanyang pinakamamahal na motorsiklo, ang motor na binili niya mula sa 3 taong ipon, ang motor na inalagaan niya mismo, na nasusunog sa harap ng kanyang mga mata. Napuno ng tensyon ang hangin at ang amoy ng nasusunog na gasolina ay tumusok sa ilong. Sinubukan ni Leo na pigilan si Marco, ngunit marahas siyang itinulak. Sumama ka na lang kung duwag ka. Lumakad si Clara na nanginginig ang hininga. Ginoo, ano po ang ginawa ninyo? Iyan po ay isang mabigat na krimen. Nagsimulang lumaki ang apoy. Lumayo ang mga tao, takot sa posibleng pagsabog. Si Marco naman ay tumawa ng malakas na parang nawala sa sarili. Makakabili ka ulit, di ba? Malaki daw ang sweldo ng sundalo. Ikinuyom ni Clara ang kanyang mga kamao, hindi para umatake, kundi para pigilan ang sarili na gumawa ng isang bagay na maaaring makasira sa dangal ng kanyang uniforme. Sa loob niya, 2 mundo ang naglalaban, ang mundo ng kanyang pagiging sundalo na sinanay sa disiplina, at ang mundo ng kanyang pagkatao na nasisira dahil sa nayurakang dignidad. At bigla, isang malakas at matatag na boses ang narinig mula sa likuran. Tigil! Natahimik si Marco. Natigilan si Leo. Lumingon si Clara. Mula sa likuran, isang lalaking may manipis na bigote, matigas ngunit matalinong mukha, ang lumitaw na nakasuot ng uniforme ng Philippine Army na may ranggong unang tenyente. Ang figura na iyon ay si Tenyente Miguel Reyes. Tiyo ni Clara. At ang kanyang mukha ay hindi na ang mukha ng isang mabait na tiyuhin tulad ng sa bahay. Iyon ay mukha ng isang mandirigma na handang parusahan ang sinumang gumalaw sa kanyang kadugo. Lalong lumaki ang apoy sa motor ni Clara, tinutupok ang upuan hanggang sa nagsimula ng umitim ang katawan nito. Ang mga tao ay nakatingin lamang na maihalong takot at hindi makapaniwala, habang ang init ay nagsisimula ng maramdaman hanggang sa kanilang mga paa. Sa gitna ng kaguluhan, ang tunog ng matatag na mga hakbang ay umalinggaw sa aspalto. Tak, tak, tak. Lumapit si Tenyente Miguel Reyes na may tinging malamig na parang yelo. Ang kanyang matangkad at matipunong tindig militar ay nagpaatras sa lahat ng tao upang bigyan siya ng daan. Pumosisyon si Leo sa likod ni Marco. Samantala, itinayo ni Marco ang kanyang katawan, nagpapanggap na may otoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaba. Huminto si Miguel 1 metro ang layo mula kay Clara, tinitiyak na hindi nasaktan ang kanyang pamangkin. Ayos ka lang ba, Clara? Tanong niya sa mahinang boses, ngunit nagbabanta sa sinumang makarinig. Dahan-dahang umiling si Clara, kahit na namumula ang kanyang mga mata. Ayos lang po ako, tito. Pero iyong motor ko. Itinakip niya ang kanyang bibig, hindi na kayang magpatuloy. Tinitigan ni Miguel ang apoy na tumutupok sa motor. Nagtiim ang kanyang panga. Nakita ko ang lahat mula sa sasakyan kanina. Bahagyang kinabahan si Marco. Ako. Ginagampanan ko lang po ang tungkulin ko, sir. Dahan-dahang ibinaling ni Miguel ang kanyang mukha kay Marco. Tungkulin? Anong tungkulin? Ni hindi ka nga naka-uniforme. Napalunok si Marco. Pulis po ako. May kapangyarihan po akong humuli ng sasakyan. Nang walang mission order at humihingi ng areglo. Bumaba ng 1 oktaba ang tono ni Miguel. Ngunit ang lamig nito ay nagpanginig kay Leo. Sir, pwede po nating pag-usapan to ng maayos, nanginginig na sabi ni Leo. Manahimik ka. Hindi man lang siya tinignan ni Miguel. Patuloy na gumapang ang apoy patungo sa tangke ng gasolina. Sumigaw ang mga tao, sir, sasabog yung tangke. Hindi inalis ni Miguel ang tingin kay Marco. Bakit mo sinunog ang motor ng sundalo ko? Itinaas ni Marco ang kanyang baba, sinusubukang itago ang takot. Tumanggi siyang magbayad. At may karapatan akong kumpiskahin ang sasakyan ng lumalabag. Sa pamamagitan ng pagsunog dito, marahang tumaas ang boses ni Miguel, ngunit kontrolado pa rin. Alam ni Marco na mali siya. Nagsimulang pumasok ang gulat sa kanyang boses. Ako. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Hindi ko alam na sundalo siya. Kaya kung hindi sundalo, pwede mong sunugin, mabilis na sagot ni Miguel. Natigilan si Marco. Ang maling sagot ay lalo lamang siyang ilulubog. Ngunit ang kanyang pananahimik ang nagpatunay sa lahat.
Lumapit si Miguel ng isang hakbang. Otomatikong umatras si Marco ng isang hakbang. Kung tunay kang pulis, nasaan ang mo? Nasaan ang mission order mo? Tanong ni Miguel. Hindi mapakali si Marco. Nakalimutan ko pong dalhin. Pulis ka ba o preman sa kalsada? Diin ni Miguel. Nagtanguan ang mga nanonood. Ilan sa kanila ay nagre-record na kanina pa. Nagsimulang magalit si Marco dahil sa kahihiyan. Sir, hindi niyo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Alagad ako ng batas. Lumapit si Miguel hanggang sa isang braso na lang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Alagad ng batas? Sinong alagad ng batas ang nangingikil? Naninira ng personal na gamit? Humihingi ng areglo? Nag-iisa sa isang babae? Itinulak ni Marco si Miguel ng bahagya sa gulat. Huwag mo akong hawakan. Kung hindi, ay report din kita. Ang kilos na iyon ay nagpagulat sa mga tao. Hindi gumalaw si Miguel. Marahan lamang niyang ipinikit ang kanyang mga mata, sinusubukang pigilan ang galit ng isang sundalong sinanay sa loob ng maraming taon. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Tito, huwag kang magpadala. Tumango ng bahagya si Miguel na parang nagpapaalala sa sarili. Ngunit bigla, boom! Isang maliit na pagsabog mula sa tangke ng motor. Sumabog ang apoy paitaas. Nagsigawan at yumuko ang mga tao. Tumilapon ang mga piraso ng plastik ng motor sa iba't ibang direksyon. Itinakip ni Clara ang kanyang mukha. Pinrotektahan siya ni Miguel gamit ang kanyang malaking katawan at mga braso. Tumalon pa atras si Marco, maputla ang mukha. Ang pagsabog na iyon ang nagpagising sa kanya na hindi na ito isang maliit na laro. Nang humupa ang pagsabog, napaluhod si Clara sa harap ng motor na ngayon ay isang sunog na balangkas na lamang. Pinilit niyang pigilan ang pag-iyak, ngunit sa huli ay tumulo pa rin ang kanyang mga luha. Ang motor na iyon ay hindi lamang isang sasakyan, iyon ay isang karangalan, bunga ng kanyang pagsisikap. Iyon ang unang simbolo ng kanyang kalayaan bilang isang batang sundalo. Dahan-dahang tinapik ni Miguel ang kanyang balikat. Clara, tumayo ka. Aayusin natin to. Pinunasan ni Clara ang kanyang mga luha, nanginginig pa rin. Tito, yung motor ko. Sinunog niya, Tito. Humarap si Miguel kay Marco na may ganap na nagbagong tingin. Hindi na tingin ng galit, kundi tingin ng isang opisyal na maingat na binibilang ang bawat paglabag sa batas ng isang tao. Tumaas ang tensyon. Tinanong ni Miguel ang mga tao. Sino ang nakakita ng pangyayari mula sa simula? 12 kamay ang itinaas. May mga tatay, nanay, kabataan at kahit isang delivery rider. Ilan sa kanila ay na-record na ang buong pangyayari. Pinilit nilang magbayad ng areglo itong babae, sigaw ng isang lalaki. Hiningan siya ng 2,000, sir, dagdag ng isa pa. Tapos sinunog niya yung motor ng babae. Nakita ko mismo, sabi ng isang ginang habang nanginginig. Namula si Marco, pinaghalong galit at hiya. Hoy, wala kayong alam. Nag-violate siya ng traffic, sigaw ni Marco. Tinitigan ni Miguel si Clara. Nag-violate ka ba, Clara? Mabilis na umiling si Clara. Hindi po, Tito. Isang matandang lalaki ang sumigaw. Nasa likod niya ako, sir. Wala siyang nilabag. Naubusan na ng dahilan si Marco. Si Leo naman ay nakayuko. Wasak ang mukha sa takot. Wala nang silbi ang pagsisinungaling, bulong ni Miguel habang nakatingin kay Marco. Lahat ng tao dito ay saksi. Nanginginig si Marco. Anong gusto niyo sa akin? Dahan-dahang lumapit si Miguel sa kanya. Wala akong gusto sa'yo. Natahimik ang paligid. Ang gusto para sa'yo ay ang nararapat na parusa. Umatras ulit si Marco. Ayokong makulong. May pamilya ako. Nagdilim lang ang paningin ko. Sinunog mo ang motor ng tao. Nangingikil ka. Nagbanta ka. Inabuso mo ang iyong kapangyarihan. Lahat yan ay may kasong kriminal, sabi ni Miguel na parang naghahayag ng hatol sa korte. Nagsimulang magpanik si Marco. Sir, alam niyo bang pwede akong makulong dito? Tapos na ang karera ko.
Lumapit si Miguel hanggang sa isang hakbang na lang ang layo nila. Sinunog ang motor ni Clara, nayurakan ang dignidad ng isang sundalo. Sa tingin mo ba mas mahalaga ang karera mo kaysa sa lahat ng yan? Sa wakas ay napaluhod si Marco. Umiiyak sa takot si Leo. Natahimik ang mga tao. Hindi nila inaasahan na ang isang aroganteng tikotong copy ay ganoon kabilis masisira ang pag-iisip. Pagkatapos ay kinuha ni Miguel ang kanyang telepono at may tinawagan. Ako to, si Reyes. May dalawang nagpapanggap na pulis na nanira ng motor ng tauhan ko. Magpadala ka ng team mula sa SID sa lokasyon ko ngayon. Pang-aabuso sa kapangyarihan, pangingikil at panununog ng personal na ari-arian. Kumpleto ang ebidensya. Maraming video. Nanlaki ang mata ni Marco. Sir, parang awan nyo na. Isinara ni Miguel ang tawag. Magdasal ka na may pagkakataon ka pa. Ipaliwanag mo iyan sa hepe mo. Tumayo si Marco at sinubukang tumakas. Ngunit bago pa siya makasakay sa motor ni Leo, hinarangan siya ng 3 lalaking residente. Diyan ka lang muna, boss. Hintayin natin ang totoong pulis. Nagwala si Marco. Huwag niyo akong hawakan. Pulis ako. Isang residente ang nagsalita ng may diin. Kung totoong pulis ka, hindi ka hihingi ng areglo. Sumang-ayon ang lahat. Tama. Nawala na ang natitirang otoridad ni Marco. 10 minuto ang lumipas, narinig ang papalapit na sirena. 2 patrol car ang huminto sa lokasyon at 4 na pulis na nakauniforme ang mabilis na bumaba. Ang commander ng mga pulis, isang Police Major David Santos, ay magalang na lumapit kay Miguel. Sir, natanggap po namin ang report ninyo. Mabilis na ipinaliwanag ni Miguel ang sitwasyon. Tinitigan ni Major Santos sina Marco at Leo. Agad na nagdilim ang kanyang mukha. Sandoval, ikaw na naman? Kaya pala hindi ito ang unang beses na nagkaproblema si Marco. Inutusan ni Major Santos ang kanyang mga tauhan. Dalhin niyo tong 2 to. Pusasan. Sumigaw si Marco. Sir, huwag po, Major Santos. Kaya ko pong ipaliwanag. Ayaw makinig ni Major Santos. Manahimik ka. Pinapahiya mo ang buong institusyon. Nagbulungan ang mga tao nang makitang pinupusasan si Marco. Si Leo ay pinusasan din habang umiiyak. Tahimik lang na nanood si Clara, nasa ilalim pa rin ang proteksyon ni Miguel. Pagkatapos ay lumingon si Major Santos kay Clara. Ma'am, humihingi po ako ng paumanhin sa ginawa ng tauhan ko. Poprosesuhin po namin ito sa paraang kriminal at internal. Tumango si Clara ng magalang. Gusto ko pong maproseso ang kasong ito ayon sa batas, sir. Makakaasa po kayo, ma'am. Makakaasa kayo. Ngunit, hindi pa tapos ang problema. Habang dinadala ng sasakyan si Marco, tinitigan niya si Clara ng may paghihiganti. Akala mo nanalo ka na? Akala mo mapoprotektahan ka ng dihi habang buhay, sigaw niya habang kinakalagkad papasok sa sasakyan. Agad na lumapit si Miguel, ngunit pinigilan siya ni Major Santos. Kalma lang po, Tenyente. Kami na po ang bahala. Ibinagsak si Marco sa loob ng sasakyan at marahas na isinara ang pinto. Pinanood ni Miguel ang pag-alis ng sasakyan at huminga ng malalim. Ngunit tamang-tama sa paghupa ng tensyon, nag-vibrate ang telepono ni Miguel. Binasa niya ang mensahe at ang kanyang mukha ay naging seryoso. Napansin ito ni Clara. Anong problema, Tito? Huminga ng malalim si Miguel. Clara, hindi pa ito tapos. May bagong impormasyon at ang problemang ito ay mas malaki pa kaysa sa sinunog na motor. Tinitigan siya ni Clara, nalilito at nag-aalala. Anong ibig niyong sabihin, Tito? Tumingin si Miguel sa papalubog na araw. Si Sandoval ay hindi lang isang simpleng kotong cop. Bahagi siya ng isang sindikato na matagal na nating minamanmanan. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Nagpatuloy si Miguel sa mababang boses. At ang ginawa niya sa'yo, hindi iyon nagkataon lang. Naging malamig ang hangin ng hapon nang titigan ni Teniente Miguel Reyes ang kanyang telepono na may seryosong mukha. Si Clara,
na sinusubukan pa ring pakalmahin ang sarili matapos sunugin ang kanyang motor, ay dahan-dahang lumapit. "Tito, ano pong ibig sabihin na hindi nagkataon lang ang nangyari?" Tanong niya sa mahinang boses, ngunit puno ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Miguel. "Clara, akala mo ba si Sandoval ay isang pulis lang na madaling mag-init ang ulo?" Tumango si Clara. "Hindi pala," sagot ni Miguel sa mabigat na tono. "Matagal na namin siyang sinusubaybayan, pero laging nawawala ang mga ebidensya, hanggang ngayon. Nagsimula nang mag-alisan ang mga tao. Ilan na lang ang natirang residente na nanonood mula sa malayo, nang hindi nangangahas na lumapit. Dahan-dahang namatay ang apoy mula sa motor ni Clara, nag-iwan ng isang itim na balangkas na umuusok pa. Pinagmasdan ni Clara ang balangkas ng kanyang motor na may malungkot na mga mata. Pakiramdam niya ay may bahagi ng kanyang sarili na kasamang nasunog. Matagal na tinitigan ni Miguel ang kanyang pamangkin bago nagsalita. "Clara, narinig mo na ba ang tungkol sa Sindikato Anino?" Umiling si Clara. "Iyan ang pangalang ginagamit namin para tukuyin ang isang maliit na grupo ng mga tiwaling alagad ng batas na nangingikil sa mga tao, nag-aayos ng trapiko para sa pansariling kita, at sangkot pa sa pagpupuslit ng mga iligal na produkto." Nagulat si Clara. "At si Sandoval ay bahagi niyan?" Tumango si Miguel. "At ang mas malala, palagi siyang nakakalusot sa parusa dahil may nagpoprotekta sa kanya." Naramdaman ni Clara na may tumusok sa kanyang dibdib. "At sinadya niya akong piliin bilang target." Tinitigan siya ni Miguel na may habag. "Hindi kami sigurado. Pero ang mensahe galing sa commander ko ay nagsasabing may posibilidad na alam na ni Sandoval na pamilya kita." Natahimik si Clara. Dinala ng hangin ang amoy ng sunog na plastik. Kaya pala ito ay isang ganti. Napalunok si Clara. "Tito, ibig sabihin ba nito, gusto nilang pukawin ang reaksyon ninyo?" Dahan-dahang tumango si Miguel. "O gusto nila akong palabasin? May malaking operasyon kaming isinasagawa at kung magpapadala ako sa galit, maaaring masira ang lahat." Tinitigan ni Clara ang kanyang tiyuhin na may nanlalaking mga mata. "Kaya lahat ng ito ay isang patibong." Sagot ni Miguel ng walang pag-aalinlangan. Napatingin si Clara sa kawalan. Mas masakit malaman na ang kanyang pinaghirapan ay sinunog hindi dahil sa aksidente, kundi bilang bahagi ng isang maruming laro. "Tito," nanginginig ang kanyang boses. "Nailagay ko po ba sa panganib ang operasyon ninyo?" Inilagay ni Miguel ang kanyang mga kamay sa balikat ni Clara. "Hindi ikaw ang dahilan, Clara. Biktima ka lang ng mga taong walang puso." Yumuko si Clara. Muli na namang tumulo ang kanyang mga luha, hindi na dahil sa motor, kundi dahil sa pagkakaalam na ginawa siyang kasangkapan para sa panggigipit. Marahan siyang inakbayan ni Miguel. "Isa kang sundalo. Malakas ka. Huwag mong sisihin ang sarili mo." Hindi nagtagal, isang itim na sasakyan na walang plaka ang huminto hindi kalayuan. Dalawang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Ang kanilang mga tingin ay matatalas, ang kanilang mga hakbang ay matatag, at ang kanilang aura ay hindi pangkaraniwan. Kumunot ang noo ni Clara. "Tito, sino sila?" Pinagmasdan sila ni Miguel ng ilang segundo bago sumagot, "Mula sa intelligence service." Lumapit ang dalawang lalaki, nagbigay ng maikling pagpupugay kay Miguel. "Tenyente," sabi ng unang lalaki. "Dumating kami ayon sa utos ng commander. Nabalitaan naming isa sa mga target ng sindikato ang gumawa ng lantaran na pagkilos." Tumango si Miguel. "At mas malala pa sa inaasahan natin." Tinitigan ng lalaki ang sunog na balangkas ng motor. "Humihingi kami ng paumanhin na hinayaan naming mangyari ito nang hindi namin nahulaan. Akala namin hindi sila ganoon katapang." Tinitigan sila ni Clara na may init sa puso. "Walang anumang paumanhin ang makapagbabalik sa motor ko." Yumuko ang lalaki bilang paggalang. "Naiintindihan po namin, ma'am. Pero ipinapangako namin na ang nangyari ngayon ay magbubukas ng malaking pinto para tuluyan silang mapanagot." Inilahad ni Miguel ang kanyang kamay. "Dala niyo ba ang kailangan?" Tumango ang pangalawang ahente at binuksan ang isang itim na bag. Sa loob ay may isang maliit na aparato, parang isang ETP scanner. Nagtaka si Clara. "Ano po yan?" Paliwanag ni Miguel.
Ito ay para mabilis na ma-download ang lahat ng video mula sa mga telepono ng mga residente kanina nang hindi kailangang pilitin o kunin ang kanilang mga telepono. Bakit kailangan pong maging mabilis, Tito? Dahil ang mga video na ito ay napakahalaga para mapasok ang sindikato. Karaniwan nilang hahanapin ang mga saksi at kukunin ang ebidensya bago pa ito makarating sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Kaya maaaring atakihin ang mga residente. Maaari, seryosong sagot ni Miguel. Dahil ito ang pinakamatibay na ebidensya na si Sandoval ay gumawa ng krimen. Kaya nilang patahimikin ang mga saksi kung kinakailangan. Agad na nilibot ng mga ahente ang maliit na grupo ng mga tao, humihingi ng pahintulot na ilipat ang mga video. Ang mga residente, na noong una ay nag-aalangan, ay mabilis na ibinigay ang kanilang mga telepono dahil naramdaman nilang nasa gitna sila ng isang malaking problema. Ilang minuto lang, lahat ng video ay nakuha na. Kumpleto na ang ebidensya, sir, ulat ng ahente. Tumango si Miguel. Magaling. Gayunpaman, hindi pa tapos ang panganib. Habang naghahanda silang umalis, isang malakas na tunog ang narinig mula sa malayo. Vroom, vroom. 3 malalaking motorsiklo ang mabilis na papalapit sa lokasyon. Lahat ay napalingon. Nakakasilaw ang kanilang mga ilaw. Ngunit malinaw na nakita ni Clara na ang mga sakay ay nakasuot ng itim na jacket at walang plaka ang kanilang mga motor. Mabilis na kumilos ang mga ahente. Tenyente, umatras po kayo. Inakbayan ni Miguel si Clara at dinala sa gilid. Biglang huminto ang mga motor, nagpausok ng alikabok. 3 lalaking may mababangis na mukha ang bumaba, pinagmasdan ang sunog na balangkas ng motor. At pagkatapos ay tinitigan si Miguel at Clara na may mga matang puno ng paghihiganti. Ang kanilang lider, na may mas madilim na aura kaysa kay Marco, ay nagsalita na may mapanuyang ngiti. Totoo nga, may sundalo dito. Lumipat si Miguel ng kalahating hakbang pasulong, pinoprotektahan si Clara. Sino kayo? Malamig na tanong ni Miguel. Naglabas ang lalaki ng isang maliit at sirang plaka. Mga kaibigan kami ni Marco. Natigilan si Clara. Kaibigan o kasabwat? Lalong lumapad ang ngiti ng leader. Sabihin na nating mga kapatid sa pakikibaka sa kalsada. Bumulong ang isang ahente. Mga miyembro sila ng sindikato. Itinuro ng leader ang balangkas ng motor ni Clara. Sa tingin niyo ba, sapat na iyang pagsunog na iyan para patahimikin kayo? Sabi niya habang matalim na tinititigan si Clara. Hindi, babala pa lang yan. Ikinuyom ni Miguel ang kanyang kamao. Pagkatapos ay lumapit ang lalaki ng ilang hakbang at dahan-dahang nagsalita, sapat na lakas para marinig ng lahat. Ayaw naming nakikialam ang mga sundalo, lalo na ang mga babaeng sundalo na hindi alam ang kanilang lugar. Natigilan si Clara. Sumugod si Miguel. Ulitin mo ang sinabi mo. Tumawa ng maikli ang lalaki. Oh, ikaw pala ang tiyuhin niya? Ang galing, ano? Maganda rin ang pamangkin mo. Nanginginig si Clara sa pagpigil ng galit. Agad na nagbago si Miguel. Ang kanyang tingin ay hindi na lamang galit, iyon ay tingin ng isang sundalong handang lumaban. Naghanda ang mga ahente, ngunit itinaas ni Miguel ang kanyang kamay upang pigilan sila. Muling lumapit ang leader ng grupo at sinabing, nahuli si Marco. Huwag kayong mag-alala, malapit na namin siyang palayain. At pagkatapos noon, hindi lang motor ang masusunog. Natigilan ang mga residente. Tinitigan ng lalaki si Clara ng malalim. Handa ka na bang harapin ang resulta ng pagtanggi sa mga taong tulad namin? Lumakad si Miguel, tumayo 1 metro sa harap niya. Galawin mo ang pamangkin ko, kahit sa ang dulo ng mundo, hahanapin ko kayo. Umiti ang leader, tinapik ang balikat ni Miguel sa paraang mapanghamak. Ihintayin namin yan. Pagkatapos nito, sumakay siya sa kanyang motor at umalis. Sumunod ang dalawa niyang kasama. Nanginginig si Clara. Tito, balak nila tayong saktan. Tinitigan ni Miguel ang direksyon kung saan nawala ang mga motor. Hindi lang iyon, Clara. Nagdeklara na sila ng gyera. Napuno ng bulungan ang korte. Maraming mamamahayag ang dumalo matapos mag-viral sa social media ang kaso ng pagsunog sa motor ng isang sundalo.
Sa unang hanay, nakaupo si Clara na suot ang kanyang malinis na uniforme. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng katatagan ng isang mandirigmang alam kung ano ang tama. Sa kabilang panig, si Cabo Marco Sandoval ay hindi mapakali. Tinanggal na pansamantala ang kanyang uniforme at ngayon ay isa na siyang akusado. Maputla ang kanyang mukha, na para bang ang lahat ng kayabangang ipinakita niya noon ay bigla na lamang naglaho. Kumatok ang hukom gamit ang kanyang maliit na maso, sinisimulan ang pagbasa ng hatol. Sa buong proseso ng paglilitis, maraming katotohanan ang nagpatibay sa posisyon ni Clara. Ang TV mula sa isang kalapit na tindahan ay malinaw na nagpakita kay Sandoval na sinusunog ang motor ni Clara nang walang anumang provokasyon. Mayroong voice recording ng pilitin ni Sandoval si Clara na magbayad ng areglo na may tonong nagbabanta. Ang testimonya ng tatlong saksing residente na nagvideo sa pangyayari ay nagdagdag ng bigat sa kaso. At ang pinakamatindi, ang recording mula sa bodycam ni Clara na nagpapakita na binalaan na niya si Sandoval nang magalang na siya ay miyembro ng hukbong katihan. Ngunit nanatiling arogante si Sandoval at minamaliit ang parehong at ang mga miyembro ng DC at TV na naroroon sa korte ay nagkatinginan. Ngunit wala ng tensyon. Ang naroon na lamang ay ang pagnanais na makita ang katarungan na manaig. Matapos ang mahabang pagbasa, sa wakas ay binigkas ng hukom ang mga salitang hinihintay ng lahat. Matapos isaalang-alang ang lahat ng ebidensya at testimonya, hinahatulan ng korte ang akusadong si Marco Sandoval ng 3 taong pagkakakulong, kasama ang multa at obligasyong bayaran ang pinsalang materyal sa biktima. Agad na umingay ang korte. May mga bumuntong hininga sa ginhawa, may mga mabilis na nagsusulat para sa balita sa hapon. Ngunit si Clara ay yumuko lamang, nagpapasalamat sa kanyang puso. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, ito ay tungkol sa katarungan at sa dignidad ng isang sundalong nilapastangan. Samantala, si Sandoval ay nanghina, na para bang hindi makapaniwala na nagbago ang kanyang buhay sa isang iglap. Tinitigan niya si Clara na may mukhang puno ng pagsisisi. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Ilang araw matapos ang paglilitis, ipinatawag si Clara sa kampo upang tumanggap ng parangal. Bukod sa pagpapalit sa kanyang lumang motor na nasunog, binigyan siya ng hukbo ng isang bagong service motorcycle, isang plaque ng katapangan at katatagan at pagtaas ng tiwala mula sa kanyang unit. Sinabi ng kanyang commander sa harap ng lahat ng miyembro, ipinakita ni Sargento Reyes na ang katatagan ay hindi nangangahulugang kayabangan at ang katapangan ay hindi nangangahulugang karahasan. Pinanatili niya ang karangalan ng DFI nang hindi lumalabag sa etika. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa bulwagan. Pinigilan ni Clara ang kanyang damdamin. Hindi niya hinabol ang papuri. Ginawa lamang niya kung ano ang tama. Nang kapanayamin ng media, nagbigay si Clara ng mga salitang muling nag-viral. Hindi kailangang matakot ng mga mamamayan kung sa tingin nila ay hindi sila tinatrato ng patas. I report. I record. Huwag lumaban gamit ang karahasan, kundi lumaban sa tamang paraan. Ang kanyang pahayag ay naging inspirasyon. Maraming tao ang humanga sa kanyang paninindigan. Maging ang ilang pulis ay nagbigay ng suporta at ikinalungkot ang ginawa ng kanilang kasamahan na sumira sa imahe ng institusyon. Ang pangyayaring ito ay naging isang malaking aral na ang kapangyarihan ay hindi dapat abusuhin. Na walang sinuman ang mas mataas sa batas, pulisman o sundalo. Na ang katapangan ng isang babae ay maaaring yumanig sa isang aroganting sistema, at na ang katarungan ay nariyan pa rin, basta't ito ay ipaglalaban. Bumalik si Clara sa kanyang tungkulin tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, lumalakad siya na may bahagyang mas mataas na noo. Hindi dahil gusto niyang igalang, kundi dahil may napatunayan siya, na ang karangalan ng isang sundalo ay hindi nabibili, lalo na't hindi matatakot. At sa ibang lugar, sinimulan ni Sandoval ang kanyang sentensya. Pinagsisisihan